Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakilala si Ricardo, isang batang lumaki sa kahirapan. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kawayan at pawid, at sa tuwing umuulan ay tila lumulubog sila sa putik dahil sa tagpi-tagping bubong na hindi makapigil sa tubig. Ang kanyang ama ay isang magsasakang nakikisaka lamang at ang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Sa murang edad, ramdam na ni Ricardo ang bigat ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang maging hadlang ang kahirapan upang mangarap. "Nanay," wika ni Ricardo habang nag-aaral sa ilalim ng gasera, "balang araw po gaganda rin ang buhay natin. Hindi habang buhay na ganito tayo." Ngumiti lamang ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang ulo. "Anak, hindi masamang mangarap. Basta't huwag mong kakalimutang maging mabuti kahit maging matagumpay ka balang araw." Sa paaralan, si Ricardo ang laging nangunguna. Kahit kapos sa gamit at madalas nakapaa, kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon. Lahat ng guro ay humahanga sa kanya. Ngunit higit sa lahat, may isa siyang kaibigan na naging dahilan ng kanyang inspirasyon. Si Elena. Si Elena ay anak ng isang simpleng pamilyang mangingisda. Magaan ang loob ng dalaga at madalas siyang makita ni Ricardo sa tabi ng ilog. Naglalaba habang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Sa una, simpleng tinginan lamang ang kanilang palitan. Ngunit habang tumatagal ay naging magkaibigan sila. "Ricardo," sigaw ni Elena minsan, habang naglalakad sila pauwi galing eskwela. "Balita ko, ikaw na naman daw ang top sa klase. Hindi ka ba napapagod sa kakaaral?" Napakamot si Ricardo at ngumiti. "Hindi pwedeng mapagod, Elena. Kung gusto kong umangat sa buhay, kailangan kong magpursige. Gusto ko kasing balang araw makapagpatayo ng negosyo, makapagpatayo ng magandang bahay at makatulong sa pamilya ko." Tumango si Elena at sumabay sa kanya sa paglalakad. "Kung ganon, sana matupad lahat ng pangarap mo. Baka sakali maisama mo rin ako sa mga plano mo." Sa mga salitang iyon, isang lihim na damdamin ang unti-unting nabuo sa puso ni Ricardo. Hindi niya ito agad maamin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang humahanga sa kabaitan at pagiging masipag ni Elena. Habang lumalaki, lalong tumitindi ang kanilang ugnayan. Madalas silang magkasama sa paggawa ng assignment, sa pagtulong sa mga gawaing bayan, at sa simpleng pagkukwentuhan sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gitna ng baryo. Dito nila ibinahagi ang kanilang mga pangarap. "Balang araw, Ricardo," sabi ni Elena habang nakatingin sa mga bituin, "gusto kong maging guro. Gusto kong turuan ang mga bata dito sa baryo natin para matuto sila kahit mahirap ang buhay." Nimiti si Ricardo at tumugon, "At ako naman, gusto kong maging negosyante. Gusto kong magkaroon ng malaking kumpanya. Kapag nangyari yon, tutulungan kitang magkaroon ng sariling eskwelahan." Pareho silang natawa sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa puso nilang dalawa, totoo ang kanilang mga hangarin. Ngunit ang kapalaran ay hindi laging kaayon ng kanilang kagustuhan. Dumating ang araw na kinailangan ni Ricardo na lumuwas ng Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang kaya't napilitan siyang mamasukan bilang working student. Bago siya umalis, isang malungkot na tagpo ang naganap sa ilalim ng punong mangga na laging saksi sa kanilang mga pangarap. "Elena," wika ni Ricardo habang hawak ang kamay ng dalaga, "aalis na ako bukas. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik, pero pangako, babalik ako para tuparin ang lahat ng pangarap natin." Naluha si Elena at maigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Ricardo, basta wag mo akong kakalimutang balikan. Hihintayin kita kahit gaano katagal." Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan, tanging huni ng mga kuliglig ang saksi sa kanilang pangakong binitawan. Sa Maynila, nagsimula ang mas mabigat na pagsubok kay Ricardo. Nakaranas siya ng gutom, puyat at diskriminasyon dahil sa kanyang pinagmulan. Ngunit ang alaala ni Elena at ang kanilang mga pangarap ang nagsilbing apoy sa kanyang puso upang hindi sumuko. Habang naglilinis siya ng mesa sa isang maliit na karinderya kung saan siya namamasukan,
Madalas niyang ibulong sa sarili. Para sa iyo ito, Elena, para sa ating mga pangarap. Lumipas ang mga taon at unti-unting umangat si Ricardo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan sa siyudad, ang kanyang alaala kay Elena ay nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Ang dalagang nagbigay sa kanya ng inspirasyon, ang unang babaeng minahal niya. Samantala, si Elena naman ay naiwan sa probinsya. Patuloy siyang nag-aral upang maging guro. Araw-araw siyang dumaraan sa punong mangga na dati nilang tambayan. Sa bawat pagtitig niya rito, bumabalik ang alaala ng kanilang mga pangarap at ang pangakong babalikan siya ni Ricardo. Ang unang kabanata ng kanilang buhay ay puno ng pag-asa at pangarap, ngunit nakatakda rin itong subukin ng tadhana. Ang kanilang mga pinangarap na bituin ay tila unti-unting lumalayo, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nananatili ang liwanag ng kanilang pag-ibig at pangako sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, dumating si Ricardo sa Maynila na walang ibang dala kundi ang baon ng kanyang mga magulang at ang pangako kay Elena. Sa una, lubhang nahirapan siyang makibagay sa mas mabilis at magulong mundo ng lungsod. Sanay siya sa tahimik na buhay sa baryo kung saan ang tanging ingay ay ang huni ng mga ibon at lagaslas ng ilog. Ngunit sa Maynila, bawat araw ay tila isang laban. Isang working student si Ricardo. Sa umaga ay pumapasok siya sa unibersidad, bitbit ang ilang lumang aklat na pahiraman lamang ng kanyang mga kaklase. Sa gabi naman ay nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya malapit sa kanilang inuupahang barong-barong. Madalas ay halos wala siyang tulog, ngunit hindi niya inalintana. Sa kanyang isipan ay palaging naroroon ang mukha ni Elena at ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng punong mangga. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng paghuhugas ng pinggan, tinawag siya ng may-ari ng karinderya. Ricardo, wika ng matandang may-ari na si Aling Rosa. Napapansin ko na kahit pagod ka na, hindi ka pa rin sumusuko. Marunong kang magtiis at masipag ka. Gusto mo bang subukan na magtulungan tayo? Tuturuan kita ng kaunting kaalaman sa pagnenegosyo. Nagulat si Ricardo at napangiti. Talaga po, Aling Rosa, napakalaking bagay po niyan para sa akin. Balang araw po kasi, pangarap po rin na magkaroon ng sariling negosyo. Mula noon, tuwing wala siyang pasok o hindi abala sa kusina, binibigyan siya ni Aling Rosa ng mga payo tungkol sa kung paano humawak ng pera, paano kumita ng kahit maliit, at paano palaguin ang negosyo. Unti-unti, natututo si Ricardo sa praktikal na paraan, hindi lamang sa teorya. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Maraming pagkakataon na kinulang siya ng pera para sa matrikula. May mga araw na halos hindi siya kumain para lamang matustusan ang kanyang pag-aaral. Dumating pa ang oras na muntik na siyang mag-drop dahil sa dami ng gastusin. Ngunit sa bawat pagsubo, lagi niyang naaalala ang sinabi ni Elena, "Huwag kang susuko, hihintayin kita." Sa ikatlong taon niya sa kolehiyo, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala si Don Ernesto, isang kilalang negosyante na madalas kumain sa karinderya ni Aling Rosa. Isang gabi, nakita ni Don Ernesto si Ricardo na taimtim na nag-aaral habang nasa tabi ng mga pinagkainan. "Bata," ani Don Ernesto, "bakit hindi ka na lang natulog? Bukas na ang pasok mo. Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti si Ricardo kahit halatang puyat. "Napapagod din po, Ginoo. Pero kung titigil po ako ngayon, paano ko mararating ang pangarap ko?" Napahanga si Don Ernesto sa sagot ng binata. Ilang linggo pa ang lumipas at sinubukan niya itong bigyan ng maliit na trabaho sa kanyang opisina bilang messenger. Sa ganitong paraan, natutunan ni Ricardo ang galaw ng mas malaking negosyo. Nakita niya kung paano nagdedesisyon ang mga tao, kung paano gumagalaw ang pera at kung gaano kahalaga ang disiplina sa negosyo. Minsan, matapos ang isang abalang araw sa opisina, kinausap siya ni Don Ernesto. "Ricardo, nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong bata pa ako. Matalino ka at determinado. Kung ipagpapatuloy mo ito, balang araw magiging malayo ang mararating mo.
Naluha si Ricardo sa narinig. Maraming salamat po, Don Ernesto. Pangako, hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Habang patuloy ang kanyang pag-aaral, hindi niya nakalimutan tumulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Bahagya niyang pinapadala ang kaunting natitira sa kanyang kita, kahit halos wala nang matira para sa kanya. Minsan ay sumusulat siya kay Elena, ngunit hindi parati ay natatanggap ang mga sulat dahil sa layo ng lugar at kakulangan ng maayos na serbisyo ng koreo. Gayunpaman, nanatiling buhay ang pag-asa sa kanyang puso na darating ang araw na muling magkikita sila. Pagtuntong ng kanyang huling taon sa kolehiyo, nagsimula ng umusbong ang kanyang maliit na negosyo. Gumawa siya ng simpleng buy and sell ng mga lumang libro sa kanyang mga kaklase. Bagaman maliit lamang, unti-unti itong lumago dahil sa kanyang sipag at pagiging maayos kausap. Napansin ito ni Don Ernesto at lalo pa siyang tinulungan, binigyan ng puhunan at tinuruan kung paano palaguin pa ang kanyang mga ideya. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Habang nakatayo siya sa entablado, hawak ang diploma, napaluha siyang hindi lamang sa tuwa, kundi sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa kanyang isipan, naroon pa rin si Elena. Ito na ang unang hakbang, Elena. Simula na ito ng pag-angat ko. Balang araw, babalikan kita. Sa sumunod na mga taon, si Ricardo ay nagsimulang magtayo ng maliit na kumpanya. Sa una ay puro kabiguan at pagkakamali ang kanyang naranasan. Nalugi siya sa unang negosyo dahil sa kakulangan ng karanasan. Ngunit hindi siya tumigil. Natutunan niya ang bawat pagkakamali at ginamit iyon para mas lumakas. Sa bawat gabi na nag-iisa sa kanyang maliit na apartment, madalas niyang kausapin ang sarili. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi lang ito para sa akin. Para ito kina nanay, tatay at higit sa lahat, para kay Elena. Paglipas ng ilang taon, nagkaroon siya ng matatag na negosyo. Unti-unting nakilala ang kanyang pangalan sa mundo ng kalakalan. Mula sa isang batang mahirap na dating naghuhugas ng pinggan, siya na ngayon ang nagiging inspirasyon sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling kumikirot ang kanyang puso sa alaala ng babaeng iniwan niya sa baryo. Ang kanyang pag-angat ay bunga ng sakripisyo at determinasyon. Ngunit sa bawat tagumpay, ang tanong ay laging bumabalik. Nasaan na kaya si Elena? Buhay pa kaya siya? Naalala pa ba niya ako? Habang abala si Ricardo sa Maynila sa pagbuo ng kanyang kinabukasan, naiwan si Elena sa probinsya upang harapin ang sariling laban. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya nawalan ng palaasa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kursong edukasyon sa lokal na kolehiyo, sabay pagtulong sa kanyang mga magulang sa kanilang maliit na kabuhayan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paglalaba at pagtuturo sa mga nakababatang kapatid, umupo siya sa harap ng kanilang bahay at tumingin sa kalangitan. "Ricardo, nasaan ka na kaya?" Bulong niya sa hangin, para bang umaasang makarating ito sa lungsod. Kahit abala sa kanyang pag-aaral, si Elena ay hindi maikakailang maraming humahanga. Isa na rito si Tomas, anak ng isang may kayang negosyante sa kanilang bayan. Madalas siyang dalawin ito at alokin ng tulong. "Elena," wika ni Tomas isang hapon, "huwag ka nang mahirapan sa pag-aaral at pagtulong sa pamilya mo. Kung papayag ka lang, handa akong sagutin lahat ng gastusin mo." Ngunit matatag si Elena sa kanyang sagot, "Tomas, salamat sa kabutihan mo, pero kaya ko ito. Hindi ko kailangan ng limos o awa. May sarili akong pangarap at gusto kong tuparin iyon sa sarili kong lakas." Ngumiti si Tomas, ngunit bakas ang pagkadismaya. Alam niyang hindi siya ang nasa puso ni Elena. Sa bawat pagkakataon, ang pangalan lamang ni Ricardo ang lumalabas sa kanyang bibig. Lumipas ang buwan at taon at bagamat bihira ang kanilang komunikasyon, si Elena ay tapat pa rin sa pangako nila ni Ricardo. Tumanggi siya sa lahat ng manliligaw,
kahit pa nararamdaman niyang unti-unting lumalayo ang kanilang mga mundo. Ang mga sulat na ipinapadala ni Ricardo ay hindi laging nakararating, ngunit sa bawat pagkakataong may natanggap siya, mahigpit niya itong tinititigan at paulit-ulit binabasa, para bang iyon na lamang ang tulay na nag-uugnay sa kanila. Ngunit hindi rin naging madali ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang ama ay nagkasakit at hindi na nakapamangka. Ang kanyang ina ay napilitang mangutang upang ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Madalas na si Elena ang umaako ng responsibilidad para sa kanyang pamilya. Anak, wika ng kanyang ina habang hawak ang kamay niya. Kung sakaling may dumating na pagkakataon para makaluwag ka, huwag mong palampasin. Hindi namin nais na isakripisyo mo ang buhay mo para lamang sa amin. Napaluha si Elena sa mga salitang iyon. Inay, huwag kayong mag-alala. Kahit mahirap, kakayanin ko. May pangako sa akin si Ricardo. Babangon din tayo balang araw. Ngunit habang tumatagal, unti-unting kumakapit ang pangamba sa kanyang puso. Minsan sa gabi, hindi niya maiwasan itanong sa sarili, naalala pa kaya niya ako? O baka nakalimutan na niya ako dahil sa bago niyang mundo? Sa kabilang banda, si Ricardo sa Maynila ay patuloy na nagtatagumpay. Ngunit sa bawat medalya ng kanyang tagumpay ay kalakip ang bigat ng pagkakalayo kay Elena. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na presentasyon sa negosyo, dumaan siya sa isang maliit na kapilya. Doon nanalangin siya. Diyos ko, bulong niya habang nakaluhod. Sana po ay nasa mabuting kalagayan si Elena. Hindi ko man siya nakikita. Sana po ay maramdaman niyang hindi ko siya nakakalimutan. Pangarap ko pa rin po ang makabalik sa kanya. Ngunit sa probinsya, ibang realidad ang kinakaharap ni Elena. Dumating ang araw na lumapit ang pamilya ni Tomas sa kanilang tahanan. Nakiusap ang mga magulang ni Elena na tanggapin niya ang panliligaw ng binata dahil sa hirap na dinaranas ng pamilya. Elena, mariing sabi ng kanyang ama, hindi namin kayang bayaran ang lahat ng utang. Kung tatanggapin mo si Tomas, makakaluwag tayo. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, anak. Ito'y para sa ating pamilya. Nagdugo ang puso ni Elena. Mahal niya si Ricardo, ngunit ang bigat ng responsibilidad sa kanyang pamilya ay hindi niya kayang isantabi. Sa kabila ng pagtutol, unti-unti siyang napilitang sumang-ayon na makipagkasundo kay Tomas. Ngunit bago pa man tuluyang tanggapin ang alok, isang gabi ay lumapit siya sa punong mangga na saksi sa kanilang mga pangarap ni Ricardo. Ricardo, hikbi ni Elena habang hawat ang kanilang lumang ukit sa puno. Patawad kung hindi ko na kayang tuparin ang lahat ng sinabi ko. Mahal na mahal pa rin kita, pero kailangan kong piliin ang pamilya ko. Sana balang araw maintindihan mo. Mula sa gabing iyon, naging mahirap para kay Elena ang bawat araw. Oo, inanggap niya ang panliligaw ni Tomas, ngunit hindi kailanman nabura sa kanyang puso si Ricardo. Sa bawat tingin niya sa dagat, naaalala niya ang mga pangako ng binata. Habang siya ay unti-unting napatali sa mga pangangailangan ng pamilya at sa presyur ng lipunan, nananatiling buhay ang apoy ng kanyang pag-ibig kay Ricardo. Isang apoy na pilit niyang tinatabunan, ngunit hindi kailanman tuluyang namamatay. Ang kanilang pag-ibig ay nanatiling nakabitin sa pagitan ng pangarap at realidad, tapat ngunit napipiit ng kahirapan at obligasyon. At sa kabila ng lahat, parehong alam ni Ricardo at Elena na may koneksyon pa rin sila. Isang ugnayan na kahit gaano kahirap, hindi kayang putulin ng panahon at distansya. Lumipas ang ilang taon bago muling nakabalik si Ricardo sa probinsya. Sa lahat ng mga nagdaang tagumpay at hirap, nananatili pa ring sariwa sa kanyang isipan ang pangako niya kay Elena. Nakatapos na siya ng kolehiyo, nagsimula ng maliit na negosyo at ngayon ay mas maayos na ang kanyang katayuan. Labis siyang nasasabik na makita muli ang babaeng iniwan niya noon upang tuparin ang lahat ng pangarap na sabay nilang binuo. Pagdating niya sa baryo, dala-dala niya ang kaba at pananabik. Bumungad sa kanyang parehong mga tanawin, ang ilog kung saan sila madalas naglalaba, ang punong mangga na naging saksi sa kanilang mga pangarap, at ang maliit na eskwelahan
kung saan minsang nangarap si Elena na magturo. Ngunit habang siya'y naglalakad, may narinig siyang usap-usapan mula sa mga kababaryo. Si Elena, ikakasal na raw sa anak ng mayamang negosyante. Bulong ng isa. Oo, si Tomas, matagal nang nanligaw iyon. Swerte naman ang pamilya nila Elena, makakaluwag na sila. Nagigla si Ricardo sa narinig. Parang biglang bumigat ang kanyang dibdib at unti-unting lumamlam ang kanyang pananabik. Sa halip na tumakbo papunta kay Elena, nag-atubili siya. Ngunit sa huli, pinili niyang harapin ito at alamin ang totoo. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ng pamilya ni Elena. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli niyang nasilayan ang dalaga. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ngunit hindi maitatangging mas kumislap ang kanyang kagandahan. Gayunpaman, sa likod ng kanyang mga mata ay mababakas ang lungkot. Elena, mahina niyang wika. Nagulat si Elena, halos mabitiwan ang hawak na mga damit. Ricardo, ikaw ba yan? Halatang hindi ito makapaniwala. Tumulo agad ang luha sa kanyang mga mata, ngunit agad din niya itong pinunasan. Naglakad si Ricardo palapit at pilit na ngumiti. Oo, ako nga. Nangako akong babalik, hindi ba? Tahimik silang nagkatitigan. Sa mga sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga pangarap, ang mga gabi sa ilalim ng mangga, at ang mga pangakong hindi nabitawan. Ngunit bago pa mang makapagsalita si Ricardo ng kanyang tunay na nararamdaman, narinig nila ang boses ng ama ni Elena. Elena, halika rito. Marami pa tayong aasikasuhin para sa kasal mo. Parang pinukapok ang ulo ni Ricardo sa narinig. Napayuko si Elena, hindi makatingin sa kanya. Ricardo, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Kailangan kong sundin ang kagustuhan ng pamilya ko. Nanginginig ang boses ni Ricardo. Mahal mo ba siya, Elena? O napilitan ka lang? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Sa huli, mahina niyang sinabi, Ricardo, ikaw ang unang minahal ko. Ikaw pa rin hanggang ngayon. Pero hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng puso. May mga pagkakataon na kailangan kong piliin ang pamilya ko kaysa sa sarili kong kaligayahan. Tuluyang napaluha si Ricardo. Pinangarap kong bumalik para tuparin ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Pero bakit ngayon? Bakit huli na? Niyakap siya ni Elena saglit, mahigpit. Para bang iyon na ang huling pagkakataong magtatagpo sila. Patawad. Ricardo, huwag mong isisi sa sarili mo. Tandaan mo na ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para mangarap. Kahit hindi tayo nagkatuluyan, mananatili ka sa puso ko. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, umalis si Ricardo na parang binagsakan ng langit at lupa. Habang naglalakad palayo sa bahay ni Elena, paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat, wala siyang magawa kundi tanggapin ang realidad na ang pag-ibig nila ay hindi itinadhana upang magtagumpay sa oras na iyon. Lumipas ang mga araw, dumating ang kasal ni Elena at Tomas. Naging enggrande ito dahil sa yaman ng pamilya ng lalaki. Maraming bisita, masaganang pagkain at masasayang kanta. Ngunit sa mata ni Elena, bakas ang lungkot. Sa bawat ngiti niya, may bahid ng kirot. At sa isang sulok, naroon si Ricardo. Tahimik na nakatingin mula sa malayo. Hindi siya nagpakita kay Elena. Ngunit alam niyang kailangan niyan makita mismo ang pagtatapos ng kanilang pag-ibig. Ricardo, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa seremonya. Simula ngayon, sarili ko na lang ang aasahan ko. Hindi na ako maaaring umasa sa mga pangarap na iniwan natin. Muling naglakad palayo si Ricardo, dala ang bigat ng puso. Sa kabila ng kanyang kayang ipaglaban, hindi niya ginusto na sirain ang desisyon ni Elena. Alam niyang hindi lamang ito tungkol sa kanila, kundi pati sa pamilyang nakasalalay dito. Mula noon, pinili ni Ricardo na magpatuloy sa kanyang pag-angat. Ngunit sa bawat tagumpay, nakatatak sa kanyang puso ang katotohanan na minsan, nagmahal siya ng tunay. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi niya naamtan. Samantala, si Elena ay pilit na tinanggap ang bagong buhay kasama si Tomas. Bagamat may mga pagkakataong siya'y natutuwang makita ang pag-aalaga ng lalaki, hindi nito kailanman napalitan ang alaalang iniwan ni Ricardo. Sa tuwing siya ay mag-isa, napapatingin siya sa punong mangga at muling naaalala ang mga gabing puno ng pangarap at pag-ibig na hindi natuloy.
Ang kanilang mga landas ay muling naghiwalay, dala ang pait ng hindi natupad na pangako. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, pareho nilang alam na ang kwento nila ay hindi pa tapos dahil may mga sugat na hindi basta nawawala at may mga pangakong hindi kayang burahin ng panahon. Pagkalipas ng ilang taon, mula nang masaksihan ni Ricardo ang kasal ni Elena, pinilit niyang ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon at lakas sa negosyo. Kahit nasugatan ang puso, mas pinili niyang gawing gasolina ang sakit upang patuloy na magsikap. Unti-unting lumawak ang kanyang maliit na kumpanya ng buy and sell hanggang sa makapasok siya sa mas malalaking kalakalan. Sa bawat taon na dumaraan, nadadagdagan ang kanyang puhunan, lumalaki ang kanyang kita at lumalawak ang kanyang impluwensya sa mundo ng negosyo. Hindi nagtagal, nakilala si Ricardo bilang isa sa mga pinakabatang negosyanteng nakapagpundar ng sariling korporasyon. Nagkaroon siya ng mga negosyo sa real estate, trading, at pati na rin sa manufacturing. Ang dating binatang halos walang makain ay ngayon may sarili ng mansyon, koleksyon ng mamahaling sasakyan, at koneksyon sa mga kilalang tao sa lipunan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit gaano karaming yaman. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na kontratang pinirmahan, inimbitahan siya ng mga kaibigan at business partners sa isang marangyang party. Habang pumapalakbak at bumabati ang lahat, ngumiti si Ricardo at nagpasalamat. Ngunit nang maiwan siyang mag-isa sa isang sulok ng malaking hall, napatingin siya sa isang baso ng alak at mahina niyang binulong sa sarili. Wala pa ring saysay ang lahat ng ito kung wala si Elena. Nakita ito ng kanyang kaibigang si Victor, isa ring negosyante. Lumapit ito at pabirong sinabi, "Pare, bakit parang malungkot ka pa rin? Halos lahat ng tao dito, iniidolo ka na." Ngumiti si Ricardo, ngunit bakas ang lungkot. "Victor, minsan naisip ko, para saan ba talaga ang lahat ng ito? Oo, may pera ako, may impluwensya ako, pero wala akong kasama sa mga tagumpay ko. Sa tuwing naiisip ko si Elena, parang may kulang pa rin." Napabuntong hininga si Victor. "Pare, hindi ka pwedeng mabuhay sa nakaraan. Nasa harap mo na ang tagumpay. Baka panahon na rin para isipin mo ang sarili mong kaligayahan." Ngunit para kay Ricardo, hindi ganoon kadali. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang lalo siyang nalulunod sa kalungkutan. Hindi siya makahanap ng babaeng makakapalit sa puwang na iniwan ni Elena. Ilang beses siyang ipinakilala ng mga kaibigan sa iba't ibang dalaga. Ngunit sa bawat pag-uusap, lagi niyang ikinukumpara ang mga ito kay Elena. Sa huli, siya'y lumalayo. Samantala, dumating ang pagkakataon na kailangan niyang bumalik sa kanilang probinsya upang magbukas ng bagong negosyo roon. Habang bumibiyahe sakay ng kanyang mamahaling kotse, dumaan siya sa pamilyar na mga daan. Ang mga palayan, ang lumang kapilya, at ang punong mangga, lahat ay nagbalik ng alaala. Huminto siya at lumapit sa puno, marahang hinaplos ang kanilang inukit na mga pangalan noon. "Elena, kung nasaan ka man, sana masaya ka." Bulong niya. "Ako? Kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin buo." Sa kanyang pagbabalik sa probinsya, muling nakaharap niya ang mga kababaryo. Marami ang humanga sa kanyang tagumpay. Ngunit hindi niya maiwasang marinig ang bulungan tungkol kay Elena. "Ay, si Elena? Hindi naging maganda ang takbo ng buhay pagkatapos ng kasal." Bulong ng isa. Yung asawa niya, nalulong sa bisyo. Naiwan siya halos mag-isa, dagdag ng isa pa. Nanginginig ang dibdib ni Ricardo sa mga narinig, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang reaksyon. Bagkus bumalik siya sa Maynila, dala ang bigat ng kaalaman na kahit nawala siya sa buhay ni Elena, hindi pala ito naging masaya gaya ng inaasahan niya. Sa kanyang mansyon sa lungsod, lalo siyang binalot ng lungkot. Kahit surrounded siya ng mga tao, mula sa mga empleyado hanggang sa mga business associates, ramdam niya ang kalungkutan ng pagiging mag-isa. Sa mga hapunan, tanging katahimikan at mga kasangkapang ginto ang kasama niya.
Sa mga umaga, paggising niya ay wala siyang nakikitang ngiti o naririnig na boses na magpapaalala sa kanya na may rason siya para ngumiti. Minsan, tinanong siya ng kanyang matandang katiwala na si Mang Isko, "Sir Ricardo, mayaman ka na. Lahat ng tao humahanga sa iyo. Pero bakit po parang wala kang sigla? Hindi ba't ito ang mga pangarap mo noon?" Umiling si Ricardo at sumagot ng mahina, "Mang Isko, oo, lahat ng pangarap ko natupad. Pero wala akong katuwang para ipagbiwang ang lahat ng ito. Ano ang silbi ng tagumpay kung wala kang kahati?" Hindi nakasagot si Mang Isko, ngunit naiintindihan niya ang sinasabi ng kanyang amo. Lumipas ang mga taon. Mas lalo pang lumaki ang imperyo ni Ricardo sa negosyo. Naging isa siya sa pinakakilalang personalidad sa mundo ng kalakalan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya malimutan ang babaeng unang nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Sa bawat pagdiriwang, sa bawat gantimpala at sa bawat tagumpay, palaging si Elena ang laman ng kanyang puso. Ang yaman at kapangyarihan ay hindi sapat upang mapunan ang puwang ng isang naiwang pag-ibig. At sa katahimikan ng gabi, habang mag-isa sa kanyang silid, mahina niyang binubulong ang pangalang iyon, Elena, na para bang umaasa pa rin siyang darating ang araw na muling magtatampo ang kanilang mga landas. Habang patuloy ang pag-angat ni Ricardo sa mundo ng negosyo, kabaligtaran naman ang naging kapalaran ni Elena. Ang kasal niya kay Tomas, na inakalang magiging sagot sa kahirapan ng kanilang pamilya, ay nauwi sa isang bangumot. Sa unang mga taon, tila maayos pa ang lahat. May kabuhayan silang natatamasa mula sa negosyo ng pamilya ni Tomas. At si Elena ay nakapagturo pa rin bilang guro sa maliit na eskwela sa bayan. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang tunay na ugali ng kanyang asawa. Si Tomas ay naging palainom, palaging nasa sabungan at barkada. Unti-unti niyang nilustay ang kabuhayan na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang mga perang dapat sanay para sa kanilang kinabukasan ay napunta sa bisyo at luho. Isang gabi, umuwi itong lasing at galit na galit. "Elena," sigaw ni Tomas habang ibinabagsak ang kanyang bag. "Bakit wala kang hinandang masarap na pagkain? Ano bang silbi mo rito kung puro pagtuturo lang ang inaatupag mo?" Nangilid ang luha ni Elena, ngunit nanatili siyang mahinahon. "Tomas, ginawa ko na ang lahat. Wala na tayong sapat na pera para bumili ng mga gusto mo. Baka pwede namang bawasan mo ang pagpunta sa sabungan." Lalong nagalit si Tomas at itinulak ang mesa. "Huwag mo akong pinakikialaman. Ako ang lalaki rito. Ako ang masusunod." Mula noon, naging malinaw kang Elena na ang kinabukasang ipinangarap niya ay unti-unti nang naglanaho. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Nadamay ang kanyang mga magulang sa utang na iniwan ni Tomas at siya mismo'y napilitang magbenta ng ilang sa kanilang ari-arian para lamang makabayad. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Elena. Nagpatuloy siya sa pagtuturo, kumapit sa pangarap niyang makatulong sa mga bata sa baryo. Ngunit hindi sapat ang maliit na sweldo para tustusan ang lahat ng pangangailangan. May mga gabi na wala siyang hapunan. Tanging tubig na lang ang iniinom para mapawi ang gutom. Minsan, nag-usap sila ng kanyang matalik na kaibigan si Rosa, kapwa guro rin. "Elena," ani Rosa habang nakatingin sa kanya, "bakit ka pa rin nagtitiis kay Tomas? Ang dami mo ng sakripisyo, pero wala naman siyang ginagawang mabuti para sa inyo." Napayuko si Elena at mahina ang tinig. "Rosa, pinili ko ito. Hindi ko pwedeng talikuran basta-basta. Pamilya ko rin ang nakasalanay. Kung iiwan ko siya, lalo lang kaming masasadlak sa kahirapan." Napailing si Rosa, bakas ang awa at lungkot. "Pero hindi ka dapat nagdurusa ng mag-isa. Sana may makatuwang ka." Ang mga salitang iyon ay lalong tumama kay Elena. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niya ang bigat ng pagiging mag-isa sa laban. At sa taibuturan ng kanyang puso, hindi niya maiwasang maalala ang isang pangalan, si Ricardo. Ang binatang nangako sa kanya ng magandang buhay, ang lalaking matagal na niyang minahal. Ngunit ngayon, siya ay nawala at malayo na sa kanyang abot. Lumipas pa ang panahon at lalo pang lumala ang kalagayan. Naiwan si Elena matapos tuluyang iwan ni Tomas.
Isang gabi, hindi na ito umuwi at balitang sumama na sa idong babae sa kalapit na bayan. Mula noon, mag-isa niyang itinaguyod ang sarili. Wala nang nag-aabot ng tulong at unti-unti siyang nasanay na lang na humarap sa mga mata ng mga tao na puno ng panghuhusga. Sayang si Elena, madalas na bulong ng mga kababaryo. Kung hindi lang siya nagpakasal kay Tomas, baka iba na ang buhay niya ngayon. Ngunit sa halip na lumaban, pinili ni Elena na manahimik. Ang dating babaeng puno ng pangarap at saya ay tila napalitan ng lungkot at pangungulila. Madalas siyang makita ng mga bata sa eskwelahan na nakatingin lamang sa malayo, waring may hinahanap. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, nadaanan niya muli ang punong mangga na naging saksi sa kanyang kabataan. Humawak siya sa lumang ukit na pangalan nila ni Ricardo. Tuluyan siyang napahagulhol. "Ricardo," bulong niya habang nanginginig. "Nasaan ka na? Kung naririnig mo ako, sana malaman mong ikaw pa rin ang laman ng puso ko." Pero huli na ang lahat. Dahil sa sobrang hirap, tumating ang punto na napilitang tumigil sa pagtuturo si Elena. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang sobrang pagod at gutom. Nagkasakit siya, ngunit wala siyang sapat na pera para magpagamot. Unti-unti siyang bumagsak sa kalye, dala ang lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Samantala, sa Maynila, hindi alam ni Ricardo ang tunay na pinagdaraanan ni Elena. Abala siya sa mga negosyasyon, kontrata at pagpapalawak ng kanyang negosyo. Sa bawat press conference, ipinagmamalaki siya bilang isa sa mga pinakamayayamang negosyante ng bansa. Ngunit sa bawat gabi na siya'y nag-iisa, bumabalik ang mga alaala ng dalaga. "Kung nasaan ka man, Elena," bulong niya minsan habang nakatanaw sa bintana ng kanyang mansyon. "Sana masaya ka. Sana natupad lahat ng pangarap mo." Ngunit ang totoo, habang mas lalo siyang umuunlad, si Elena naman ay tuluyan ang bumabagsak. Ang dalagang dati, inspirasyon at gabay ng kanyang puso ay nayoy unti-unti nang nawawala sa dilim ng kahirapan at pagdurusa. At sa hindi nila alam, malapit nang muling pagtagpuin ng kapalaran ang kanilang mga landas. Sa isang sitwasyong hinding-hindi inaasahan ni Ricardo at sa kalagayang halos hindi niya matanggap. Isang maulang gabi sa Maynila, matapos ang isang mahaba at pagod na pagpupulong, minabuti ni Ricardo na umuwi na agad sa kanyang mansyon. Nakasuot pa siya ng kanyang mamahaling suit, sakay ng kanyang itim na kotse na may tintadong bintana. Habang tinatahak niya ang kahabaan ng isang madilim na kalsada, biglang bumagal ang kanyang sasakyan nang mapansin ng ilang taong nakasilong sa gilid. Doon, sa ilalim ng poste ng ilaw na mahina na lamang ang sindi, nakita niya ang isang babaeng nakahiga sa tabi ng karton, payat, madungis at tila walang malay. May ilang dumadaan, ngunit walang pumapansin. Ibinaba niya ang bintana, pinagmasdan ang mukha at halos bumagsak ang kanyang puso sa pagkabigla. "Elena," mahina niyang sambit para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mabilis niyang ipinarada ang kotse at dali-daling bumaba. Ang dating pinakamamahal niyang babae, ang inspirasyon ng kanyang kabataan, ay ngayoy nakahandusay sa kalsada, marungis at mahina. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng paghihirap. Halos hindi niya makilala kung hindi lang dahil sa mga mata nitong minsan nagdigay liwanag sa kanya. "Diyos ko, anong nangyari sa iyo, Elena?" bulong ni Ricardo habang lumuhod sa tabi nito. Marahan niyang niyugyog ang babae. "Elena, gising ka. Ako ito, si Ricardo." Unti-unting iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Mahina ang kanyang hininga at tila wala ng lakas ang kanyang katawan. Ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki, isang luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. "Ricardo," halos pabulong niyang wika. "Bakit ngayong ka lang dumating?" Nanlaki ang mga mata ni Ricardo at namutla siya. Para bang tinamaan ng sibat ang kanyang puso. Ang mga salitang iyon ay nagbalik ng lahat ng alaala, lahat ng pangako, lahat ng gabing pinangarap nilang magkasama sa ilalim ng punong mangga. Halos mapaluhod siya sa mismong karsada. Hindi alintana ang dumaraang mga sasakyan at ang ulan na bumabagsak. Elena tatawad,
Patawad kung nahuli ako. Hindi ko alam na ganito ang sinapit mo. Garalgal niyang sabi habang nanginginig ang kamay na hawak ang dalaga. Lumapit ang isang tindero na nakakita sa kanila. Ginoo, kilala niyo ba yan? Matagal na naming nakikitang palakad-lakad dito. Minsan naglalaba para kumita. Pero nitong huli, wala na talagang matirhan. Kawawa na yang babae. Halos himatayin si Ricardo sa narinig. Paano nangyari ito? Elena, bakit hindi kita nahanap? Bakit hindi ko nalaman? Mahinang ngiti ang ibinigay ni Elena kahit halos wala na siyang lakas. Ricardo, hindi lahat ng pangako natutupad. Pero sa kabila ng lahat, hindi kita nakalimutan. Agad siyang binuhat ni Ricardo papunta sa kanyang sasakyan. Hindi na niya inalintana ang kanyang mamahaling damit na napasa sa ulan at nadumihan sa kalsada. Ang tanging mahalaga sa kanya ay maisalba si Elena. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang bibitaw, Elena. Hindi pa tapos ang kwento natin. Mariing sabi niya habang hawak-hawak ang malamig nitong kamay. Habang binabay nila ang daan patungo sa pinakamalapit na ospital, bumabalik sa alaala ni Ricardo ang lahat, ang araw ng kanilang kabataan, ang kanilang mga pangarap, at ang gabing iniwan niya si Elena sa probinsya. Kung noon ay nagpasya siyang unahin ang kanyang ambisyon, ngayon ay nakikita niya ang presyo ng pagkakalayo nila. Elena, sana mapatawad mo ako, bulong niya habang minamaneho ang sasakyan. Hindi ko nahahayaang mawala ka uli. Sa ospital, sinalubong siya ng mga doktor at agad nilang inasikaso si Elena. Habang hinihintay siya sa labas ng emergency room, naglalakad-lakad si Ricardo. Hawak ang kanyang noo at halos hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat ng nangyari. Lumapit ang isang nurse at nagsabi, "Sir, critical ang kondisyon niya. Malnourished na siya at matagal nang may sakit na hindi nagagamot, pero may pag-asa pa kung maagapan." Halos mapaluha si Ricardo. "Gawin niyo ang lahat. Babayaran ko. Kahit magkano, basta't mailigtas niyo siya." Habang lumilipas ang oras, nakaupo siya sa gilid ng ospital, halos hindi mapakali. Inalala niya ang lahat ng taon na lumipas. Ang mga gabi na inakala niyang sapat na ang kanyang yaman para maging masaya. Ang mga pagkakataon na sana'y binalikan niya agad si Elena. At ang mga gabing nilunod siya ng pangungulila. At ngayon, muling nagtagpo ang kanilang landas, ngunit sa pinakamasakit na paraan. Nang tuluyang mailabas si Elena mula sa emergency room, mahina ngunit mulat ang kanyang mga mata. Umupo agad si Ricardo sa kanyang tabi at hinawakan ang kamay nito. "Elena, hindi na kita iiwan. Simula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Hindi na kita hahayaang maghirap." Mariing pangako niya. Mahina lamang ang ngiti ni Elena. "Ricardo, huwag kang mangako kung hindi mo kayang tuparin. Minsan, ang mga pangako, masakit kapag hindi natupad." Umiling si Ricardo. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. "Hindi ito katulad ng dati. Ngayon, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hinding-hindi na ako mawawala." At sa mga salitang iyon, nagsimula ang panibagong kabanata sa kanilang kwento. Ang muling pagkikita na matagal nilang hinintay, ngunit puno ng kirot, panghihinayang at pag-asang baka sa huli, magkaroon pa ng pagkakataon para sa tunay na kaligayahan. Kinabukasan, matapos ang magdamagang pag-aalala ni Ricardo sa ospital, muling nagkamalay si Elena. Payat pa rin at mahina, ngunit sa wakas ay mas malinaw na ang kanyang mga mata. Nakaupo si Ricardo sa tabi ng kanyang higaan, hindi natulog ni kumain. Nakahawak pa rin sa kamay niya na parabang natatakot na mawala siya muli. "Elena," mahina niyang tawag, "salamat at gising ka na." Akala ko hindi na kita makakausap ulit." Tumitig si Elena sa kanya, tila sinusukat kung totoo nga ba ang nakikita niya. "Ricardo, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal kitang hinintay." Nabigla si Ricardo. Ang parehong manasalitang iyon ang bumulaga sa kanya kagabi sa kalsada. Ngunit ngayon, malinaw at buong puso nang binigkas ni Elena. Halos mapaluhod siya sa gilid ng kama dahil ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi lamang ito tanong, kundi isang pahayag ng lahat ng taon ng pagdurusa at pangungulila. "Elena, patawarin mo ako." Nanginginig ang tinig ni Ricardo. "Dapat hindi kita iniwan noon.
pinili kong unahin ang ambisyon. At ngayon nakikita ko kung kaano ka naghirap. Kung pwede lang balikan ang nakaraan, sana hindi na ako lumayo. Huminga ng malalim si Elena. Ricardo, hindi lahat ng sugat kayang pagalingin ng pera. Ang sakit ng mga taon na wala ka. Ang mga gabi na nagtitiis ako sa gutom, iniisip kung naaalala mo pa ba ako. Ang bawat araw na umaasa akong darating ka. Tapos nang makita kita kahapon, halos hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o totoo. Pinisil ni Ricardo ang kamay niya. Totoo ito, Elena. At hindi na ako aalis. Hayaan mong itama ko ang lahat. Hayaan mong ako naman ang magsakripisyo para sa'yo. Napaluha si Elena, pero hindi ito luha ng tuwa. Ricardo, alam kong mabait ka at hindi ka nagbago. Pero natatakot ako, baka gaya ng dati, maiwan ulit ako. Tumayo si Ricardo at marahang yumuko palapit. Hindi na muling mangyayari iyon. Elena, ang buong yaman at tagumpay na meron ako ay walang halaga kung hindi kita kasama. Ngayon ko lang natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o negosyo, kundi sa taong kasama mong iparidiriwang ang lahat ng iyon. At para sa akin, ikaw iyon. Nagkaroon ng katahimikan. Tanging tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Sa labas ng bintana, lumiliwanag na ang araw, tila sumasabay sa panibagong simula na nabuo sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang doktor at nagsabi, mabuting nagkamalay na siya. Ngunit kailangan pa rin niyang magpahinga at kumain ng tama. Malaki ang posibilidad ng paggaling basta may mag-alaga sa kanya. Agad na sumagot si Ricardo, ako ang bahala, wala siyang iisipin kundi ang pagbangon. Muling tumingin si Elena sa kanya, mahina ngunit puno ng damdamin. Ricardo, bakit mo ginagawa ito? Matagal na akong sira. Matagal na akong walang halaga sa lipunan. Wala na akong maibibigay sa iyo. Umiling si Ricardo. Lumapit at hinawakan muli ang kanyang kamay. Mali ka, Elena. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Ikaw ang inspirasyon ko mula noon hanggang ngayon. Kung wala ka, hindi ako magiging ako. Kaya huwag mong sabihing wala kang halaga. Dahil para sa akin, ikaw ang pinakamahalaga. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Elena na may rason pa para mabuhay. Ang kanyang mga mata na dati puno ng lungkot ay nagningning ng kaunti na para bang muling bumabalik ang apoy ng kanyang pagkatao. Ilang araw ang lumipas at hindi umalis si Ricardo sa ospital. Araw-araw ay dinadalhan niya ng pagkain at bulaklak si Elena. Binabasa niya ito ng mga librong dati nilang pinapangarap at madalas nilang balikan ang kanilang kabataan. Naalala mo ba, Elena? Tanong ni Ricardo isang hapon habang pinupunasan ang tanyang pawis. Noong sinabi mong gusto mong maging guro para maturuan ang mga bata, hanggang ngayon nakikita ko pa rin ang ganyang kislap sa mga mata mo. Ngumiti si Elena. Naalala ko, pero tingnan mo ako ngayon, Ricardo. Paano pa ako makakabalik sa pagtuturo kung ganito ang katawan ko? Hindi pa huli, mariin sagot ni Ricardo. Kapag gumaling ka na, tutulungan kitang bumalik sa pagtuturo. Kung gusto mo, magtatayo tayo ng sariling eskwelahan. Isang eskwelahang magbibigay ng pag-asa sa mga batang katulad natin noon. Napaluha si Elena at marahang itinakip ang kamay sa kanyang bibig. Ricardo, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pero sana totoo ang lahat ng sinasabi mo. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Totoo ito, Elena. Hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka muli. At sa bulong na iyon, hindi lamang ito naging pangako, kundi isang panata na uukit sa kanilang kapalaran. Isang bulong na nagbigay pag-asa kay Elena at isang bulong na nagpatibay kay Ricardo na itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Sa mga sandaling iyon, parehing nabalot ng katahimikan ang kanilang mga puso. Hindi na katahimikan ng lungkot, kundi katahimikan ng pag-asa. At bagamat mahaba pa ang kanilang lalakbayin, nagsimula na ang pagbabago. Ang nakagugulat na bulong ni Elena ay hindi lang nagmulat kay Ricardo sa bigat ng kanyang pagkukulang. Ito rin ang naging simula ng pagbabalik ng kanilang kwento. Matapos ang ilang araw na pananatili ni Elena sa ospital,
unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Bagamat payat pa rin at mahina, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi na ito kasing lungkot tulad ng una silang magkita muli ni Ricardo. Naging saksi ang bawat nurse at doktor sa pananatili ng binata sa tabi niya, mula umaga hanggang gabi, na para bang binabawi ang lahat ng panahong hindi siya nakasama. Isang umaga, habang nakaupo si Ricardo sa gilid ng kama, dinalhan niya ng lugaw si Elena. "Kumain ka na, Elena. Kailangan mong lumakas," wika niya habang inaabot ang tray. Numiti si Elena, mahina ngunit totoo. "Ricardo, hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Parang panaginip lang na ikaw ang nag-aalaga sa akin ngayon." Umiling si Ricardo. "Hindi ito panaginip. Ito ang dapat noon pa. Elena, simula ngayon, hindi na kita pababayaan." Napaluha si Elena at habang pinipisil ang kanyang kamay ay bumulong. "Pero Ricardo, hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami ko ng sugat na dala." "Alam ko," sagot ni Ricardo, "pero narito ako para tulungan kang maghilom. Hindi ko kayang palitan ang nakaraan, pero kaya kong maging kasama mo sa hinaharap." Naging malinaw kay Ricardo sa mga sumunod na araw ang kanyang desisyon. Hindi lamang siya babawi, kundi gagawin niyang layunin ang buhay ni Elena. Ang lahat ng kanyang yaman at oras ay handa niyang ilaan upang bumalik ang dating ningning nito. Pagkatapos ng linggong gamutan, pinayuhan ng doktor si Ricardo. "Sir, maaari na nating i-discharge si Miss Elena, pero kailangan niya ng matinding pag-aalaga, tamang pagkain at regular na check-up." Nagpasalamat si Ricardo at agad na inayos ang lahat ng papeles. Paglabas nila ng ospital, isang mamahaling sasakyan ang sumundo sa kanila. Bagay na ikinahiya ni Elena. "Ricardo, hindi ako bagay dito," mahina niyang sabi habang nakatingin sa malinis at kumikinang na loob ng kotse. "Tingnan mo ako, galing sa kalsada, duguan at marungis, tapos ngayon nasa sasakyan mong ganito." Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. "Elena, huwag mong tingnan ang sarili mo bilang pabigat o bilang taong walang halaga. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Lahat ng ito, kung tutuusin, bahagi ka rin." Hindi na nakasagot si Elena. Pinili na lamang niyang tumahimik habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Pagdating nila sa mansyon, halos hindi makapaniwala si Elena. Ang malawak na tarangkahan, ang magagarang chandelier, at ang mga empleyadong nakasuot ng uniforme ay tila ibang mundo para sa kanya. Halos matumba siya sa hiya. "Ricardo, hindi ako pwede rito," ani Elena habang nagpipigil ng luha. "Ang lugar na ito ay para sa mga taong tulad mo, hindi para sa tulad kong galing sa putikan." Ngunit tumitig si Ricardo sa kanya ng mariin. "Elena, ito ang magiging tahanan mo mula ngayon. Kung hindi mo kayang tanggapin na bahagi ka ng yaman ko, tanggapin mo na lang na gusto kong makasama ka. Hindi ko hahayang bumalik ka pa sa kalye." Ilang araw na nanirahan si Elena sa mansyon. Unay hirap siya dahil nahihiya siya sa mga tauhan at hindi sanay sa marangyang pamumuhay. Ngunit si Ricardo mismo ang nagtuturo sa kanya ng lahat, mula sa simpleng pagkain ng masustansya hanggang sa pagbabalik ng kanyang lakas. Araw-araw ay may sariwang bulaklak sa kanyang kwarto at laging naroroon si Ricardo upang makinig sa kanyang mga kwento. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin, naglakas loob si Elena na magsalita. "Ricardo, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi mo ba naisip na baka maging kahihiyan ako sa'yo? Apo, na nakita ng lahat na halos mamalimos sa kalsada?" Tahimik na tumingin si Ricardo sa kanya, saka dahan-dahang sumagot. "Elena, hindi ko iniisip ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Kung may mga taong huhusga, hayaan mo sila. Ang totoo, wala akong pakialam. Ang puso ko, ikaw pa rin ang laman." Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. "Ricardo, natatakot akong umasa ulit. Natatakot akong baka bukas, magising ako at mawala ka na naman.
Hinawakan ni Ricardo ang kanyang pisngi at marahang nagsalita. Elena, ito ang desisyon ng puso ko. Hindi niya ako aalis, hindi na kita iiwan. Kung may takot man, ako ang haharap niyan para sa'yo. Ang tanging hiling ko, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na ipakita kung gaano kita kamahal. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting lumambot ang puso ni Elena. Sa kabila ng mga sugat at pagdurusa, naramdaman niyang totoo ang intensyon ni Ricardo. Mula noon, naging malinaw sa kanilang dalawa ang desisyon ng kanilang mga puso. Si Ricardo, na piniling isantabi ang lahat ng yaman at kapangyarihan para ipaglaban si Elena. At si Elena, na bagamat sugatan at takot, ay muling nagbukas ng pinto para sa pag-ibig na matagal nang binuhay ng kanyang alaala. Sa tahimik na hardin ng mansyon, habang sumisiklab ang mga ilaw ng gabi, muling nagtagpo ang kanilang mga puso, hindi na sa ilalim ng punong mangga ng kanilang kabataan, kundi sa bagong yugto ng kanilang buhay na parehong pinili nilang simulan muli. Makalipas ang ilang linggo sa mansyon ni Ricardo, unti-unting nagbago ang itsura at kalagayan ni Elena. Ang dating payat at halos butot balat na katawan ay nagsimulang magkaroon muli ng lakas. Sa tulong ng masustansyang pagkain, regular na gamutan at higit sa lahat, ng pag-aalaga at suporta ni Ricardo, dahan-dahang bumabalik ang dating sigla ng kanyang mga mata. Isang umaga, nagising si Elena sa halimuyak ng mga bulaklak sa kanyang silid. Nakita niya si Ricardo, may dalang tray ng almusal. Magandang umaga, Elena. Heto, lugaw at prutas. Para sa'yo. Napangiti si Elena at naupo sa kama. Ricardo, hindi ko alam kung paano ko ibabalik lahat ng ginagawa mo para sa akin. Parang sobra-sobra na. Umiling si Ricardo at umupo sa tabi niya. Elena, wala kang kailangang ibalik. Ang importante, bumangon ka. Iyan lang ang nais ko, makita na muli kang masaya at malakas. At sa bawat araw na lumilipas, naging mas malinaw kay Elena na hindi lamang siya isang bisita sa mansyon, isa siyang taong muling binibigyan ng pagkakataon para mabuhay. Tinuruan siya ni Ricardo ng tamang ehersisyo para bumalik ang kanyang lakas. Inanyayahan din siya nito na sumama sa mga pagpupulong upang muling magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Minsan, habang nakaupo sila sa opisina ni Ricardo, ipinakita nito ang mga papeles ng kanyang mga negosyo. Tingnan mo ito. Elena, ganito ang galaw ng kumpanya ko. Kung balang araw ay nais mong matutunan, pwede kitang turuan. Napatingin si Elena sa kanya, halatang nagulat. Ricardo, bakit mo naman ako tuturuan ng ganyan? Hindi ko naman mundo ito. Ngumiti si Ricardo. Hindi mo kailangang maging negosyante para matutunan. Ang mahalaga, alam mo kung paano ka makakabangon at makakatulong sa iba. Gusto kong muli kang magkaroon ng tiwala sa sarili mo. At sa pagkakataong iyon, unti-unting sumibol muli ang pangarap na matagal nang natabunan. Naisip ni Elena na baka posible pa ring tuparin ang kanyang pangarap na makapagturo at makapagbigay ng inspirasyon sa mga bata. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, nagsalita si Elena. Ricardo, naalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na gusto kong maging guro? Hanggang ngayon, dala ko pa rin iyon. Gusto ko pa rin makatulong sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Napangiti si Ricardo. Naalala ko at hindi mo alam kung gaano ako natutuwa na buhay pa rin ang pangarap mo. Elena, tutulungan kitang tuparin iyon. Kung gusto mo, magtatayo tayo ng maliit na paaralan. Isa na hindi lang para sa may kaya, kundi para sa lahat ng bata. Napaluha si Elena sa mga salita ni Ricardo. Hindi ko akalaing darating pa ang araw na maririnig ko ulit yan. Maraming salamat, Ricardo. Dumating ang mga sumunod na buwan na lalo siyang nagpakita ng determinasyon. Hindi siya nagkulong sa mansyon. Sa halip, lumabas siya at tumulong sa mga simpleng gawain ng mga staff. Natutunan niyang muling magtiwala sa kanyang sarili. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga tao sa paligid, nararamdaman niyang may halaga pa rin siya. Minsan,
Habang nasa kusina at tinutulungan ang mga tauhan, nilapitan siya ng isa sa mga empleyada. Ma'am Elena, iba po ang dating nyo. Parang ang gaan ng loob ng lahat sa inyo. Para kayong ilaw dito sa mansyon. Namula si Elena at napatingin kay Ricardo na nooy nakatayo sa may pinto nakangiti. Naririnig mo yun, Elena? Ikaw ang ilaw. Hindi ka na dapat magtago sa dilim ng nakaraan. Bukod sa pagbabalik ng kanyang kumpiyansa, nagsimulang lumapit muli si Elena sa pagtuturo. Sinimulan niya sa mga batang anak ng mga tauhan ng mansyon. Araw-araw, tinuturuan niya ang mga ito ng pagbasa at pagsusulat. Naging masaya siya sa tuwing nakikita ang mga batang natututo. Isang araw, dumating si Ricardo at nakita siyang nagtuturo sa ilalim ng puno sa hardin. Elena, masaya niyang sabi, "Ito na ang sinasabi kong simula. Kapag handa ka na, palalawakin pa natin ito." Ngumiti si Elena, pinahid ang pawis sa noo. "Hindi ko alam kung kaya ko pa, Ricardo. Pero kapag kasama ka, parang nagkakaroon ako ng lakas." "Hindi lang lakas," sagot ni Ricardo, "kundi pag-asa. At hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na narito ka muli." At sa kanilang dalawa, hindi lamang ang katawan ni Elena ang bumangon, pati ang kanyang kaluluwa at pangarap. Hindi na siya ang babaeng nakahandusay sa kalsada, kundi ang babaeng muling binigyan ng pagkakataon upang maniwala sa kanyang sarili at sa tunay na pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang ugnayan. At sa bawat ngiti ni Elena, lalong lumalakas ang panata ni Ricardo na hindi na muling mawawala ang babaeng minsan ay nawala sa kanya. Ang pagbabalik ng sigla ni Elena ay hindi lamang pagbabalik ng isang dating mahal, kundi muling pagsilang ng isang bagong simula. Isang simula na may kasamang pangako ng mas maliwanag na bukas. Habang lumilipas ang mga buwan, naging malinaw sa lahat ng tao sa paligid ni Ricardo na hindi na simpleng bisita si Elena sa mansyon. Isa na siyang bahagi ng buhay ng bilyonaryo. At sa bawat oras na lumalabas sila, kapansin-pansin ang pag-usisa at paghusga ng lipunan. Isang gabi, inimbitahan si Ricardo sa isang malaking pagtitipon ng mga kilalang negosyante. Dinala niya si Elena. Nais niyang ipakilala ito hindi bilang isang dating palaboy kundi bilang babaeng mahalaga sa kanya. Ngunit hindi naging madali ang gabi. Pagpasok nila sa marangyang bulwagan, agad na napansin ng mga bisita ang kasama ni Ricardo. May mga bulungan, may mga mapanuring tingin at may ilan pang lantaran ang panghuhusga. "Sino ang babaeng iyan?" tanong ng isang ginang sa kausap. "Hindi naman siya mukhang galing sa mayamang pamilya. Bakit kasama ni Ricardo?" "Baka isa lang siyang napulot sa kung saan," sagot ng isa, sabay tawa. Narinig iyon ni Elena at halos lumubog siya sa hiya. Hinawakan niya ang braso ni Ricardo at mahinang bulong, "Ricardo, baka mas mabuting umuwi na lang ako. Hindi ako bagay dito." Ngunit tumitig si Ricardo sa kanya at mariing wika, "Elena, wala kang dapat ikahiya. Narito ka dahil gusto kong makasama ka. Hayaan mo silang magsalita. Ang mahalaga, alam natin ang totoo." Habang nagpatuloy ang gabi, mas lalo pang naging lantaran ang ilang pang-alipusta. May mga babaeng lumapit kay Ricardo at nagbiro. "Ricardo, hindi ka ba naubusan ng mga sosyal na babae kaya siya ang dinala mo?" Ngumiti si Ricardo, ngunit matalim ang kanyang sagot. "Mas gugustuhin kong kasama ang isang babaeng marunong magmahal at magsakripisyo kaysa sa isang babaeng puro pangalan at yaman lang ang pinapahalagahan." Napahiya ang mga ito at agad lumayo. Ngunit hindi maikakaila na ramdam ni Elena ang bigat ng tingin ng lipunan sa kanya. Kinabukasan, habang nagkakape sila sa hardin, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang damdamin. "Ricardo, hindi ko alam kung kaya kong harapin ang lahat ng ito. Ang dami nilang masasakit na salita. Parang bawat galaw ko, may mali sa paningin nila." Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay at mariing tumingin sa kanya. "Elena, ang mundo ay laging may masasabi. Kahit sino ka pa, may huhusga sa'yo. Pero ang tanong,
Hahayaan mo ba silang sirain ang buhay mo? Kung ako ang tatanungin, hindi. Dahil mas kilala kita kaysa sa lahat ng iyan. At ang alam ko, isa kang babaeng malakas at karapat-dapat sa respeto. Napaluha si Elena sa sinabi ni Ricardo. Ricardo, hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas na humarap sa lahat ng ito. Pero kapag kasama kita, parang kaya ko. Ngunit hindi doon natapos ang mga pagsubok. Lumabas ang mga larawan nila sa mga diaryo at social media. May kasamang mapanyirang mga salita. Milyonaryo. May kasamang dating palaboy. Ang ilan ay nagtawanan, ang iba'y nagbigay ng matinding kritisismo. Hindi bagay sa kanya ang babaeng iyan. Isang kahihiyan sa mundo ng negosyo. Bakit siya ang pinili ng isa sa pinakamayayamang tao sa bansa? Nabalitaan ito ng mga empleyado ni Ricardo sa kanyang kumpanya. May ilan na nagtanong sa isa't isa kung bakit ganoon ang napili ng kanilang boss at may mga opisyal pang nag-alinlangan kung makakaapekto ito sa imahe ng kumpanya. Nakarating ito kay Ricardo, ngunit imbes na umatras, mas lalo niyan ipinadlaban si Elena. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at mariin sinabi, kung may problema kayo sa babaeng mahal ko, ibig sabihin, may problema kayo sa akin. At kung hindi nyo kayang tanggapin iyon, mas mabuting umalis na kayo sa kumpanya. Nagulat ang lahat sa kanyang tibay ng paninindigan. Doon nila napagtanto na hindi simpleng emosyon lamang ang nararamdaman ni Ricardo. Ito ay isang pagmamahal na handa niyang ipaglaban laban sa kahit kanino. Samantala, si Elena ay patuloy na lumalaban sa loob ng kanyang sarili. Madalas ay iniisip niyang baka tama ang sinasabi ng mga tao na hindi siya karapat-dapat. Ngunit sa tuwing makikita niya ang mga mata ni Ricardo, bumabalik ang lakas ng loob niya. Isang gabi, habang nakatanaw sila sa buwan mula sa balkonahe, nagsalita si Elena. Ricardo, kung sakaling mapagod ka sa lahat ng ito, kung sakaling dumating ang araw na hindi mo na kayan ipaglaban ako, pakawalan mo na lang ako. Huwag mong hayaan na maging pabigat ako sa'yo. Ngunit agad siyang niyakap ni Ricardo at mahigpit na sumagot, Elena, kahit buong mundo pa ang humusga sa'yo, hinding-hindi kita pakakawalan. Ikaw ang pinili ko at wala nang makakabago doon. Sa mga salitang iyon, muling nakahanap si Elena ng lakas. At bagamat puno ng pagsubok ang lipunang humuhusga sa kanya, natutunan niyang tumindig kasama si Ricardo. Ang kanilang pag-ibig ay muling sinusubok, hindi na ng distansya o panahon, kundi ng mapanuring mata ng lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat, mas lalo lamang nitong pinatatag ang kanilang ugnayan. At sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Elena na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat ng opinyon ng iba, kundi ng totoo at dalisay na pagmamahal na handa siyang ipaglaban. Sa kabila ng matatag na paninindigan ni Ricardo para kay Elena, hindi pa rin natigil ang mga bulung-bulungan at paninira. Ang mga karibal niya sa negosyo ay nakita itong pagkakataon upang siya ay pabagsakin. Alam nila na si Elena ang pinakamahina niyang punto, ang babaeng kahit saan siya magpunta ay hindi iniiwan ng mga mata ng lipunan. Isang umaga, habang nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang sekretarya na si Liza. Sir, may inilabas pong artikulo ang isang malaking pahayagan. Tila kontra ito sa inyo at kay Ma'am Elena. Kumakalat na rin sa social media. Agad niyang kinuha ang diaryo. Nakasulat sa harapan ang mga salitang, bilyonaryo. Inapahamak ang negosyo dahil sa kanyang kasintahang palaboy. May kalakip pang larawan ni Elena noong mga panahong nasa kalsada siya. Nakasuot ng maruming damit, payat, at halos walang malay. Nilagyan pa ito ng mapanirang caption na, ito ba ang nararapat sa pinakamayamang negosyante ng bansa? Galit na galit si Ricardo. Sino ang nasa likod nito? Mariin yan sigaw. Tahimik na sagot ni Liza. Marahil po ay ang mga karibal ninyo sa negosyo. Lalo na ang kumpanya ni Vergara. Matagal na po silang naiinggit sa inyo at baka ginagamit nila ito upang wasakin ang inyong reputasyon. Samantala, si Elena ay naroon din sa opisina at nakita ang artikulo. Nanlamig siya,
Parang gumuho na naman ang kanyang mundo. Ricardo, mahina niyang wika. Baka masyado na akong pabigat sa'yo. Tingnan mo, pati negosyo mo nadadamay. Hinawakan siya ni Ricardo sa balikat at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Elena, makinig ka. Hindi ikaw ang pabigat. Sila ang mali. Kung hahayaan ko silang manalo, ibig sabihin wala akong kwenta bilang lalaki na nagmamahal sa'yo. Kaya kahit ano pa ang gawin nila, hindi kita iiwan. Ngunit, hindi doon natapos ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, mas dumami ang paninira. Sa mga board meeting, ilang investors ang nagtanong ng diretsahan. Mr. Ricardo, paano namin masisiguro ang aming investment kung patuloy na nadadawit ang pangalan ninyo sa negatibong publicity dahil sa babae ninyo? Nanahimik si Ricardo, ngunit sa huli ay mariing sumagot. Kung ang puhunan ninyo ay mas mahalaga kaysa sa prinsipyong ipaglaban ang taong mahal mo. Marahil ay mali kayong tao ang nilapitan. Ang negosyo ko ay hindi lang nakatayo sa pera, kundi sa tiwala. At kung mawawala ang tiwala ninyo dahil lamang sa kanyang nakaraan, mas mabuting maghiwalay na ayon ng landas, na bigla ang mga investors. Ngunit bakas ang respeto sa kanyang muka. Alam nilang hindi matitinag si Ricardo. Samantala, si Elena ay labis na apektado. Dumating ang gabi na nagkulong siya sa kanyang silid at umiyak ng matindi. Nang pumasok si Ricardo, nakita niya itong nakaupo sa kama, nakayakap sa sarili. Elena, ano ang iniiyak mo? Tanong ni Ricardo habang nilalapitan siya. Mahal kita, Ricardo, pero natatakot ako. Lahat sila, ginagamit ang nakaraan ko para saktan ka. Paano kung dumating ang araw na pati negosyo mo tuluyang bumagsak dahil sa akin? Umupo si Ricardo sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Elena, makinig ka. Hindi negosyo ang mahalaga sa akin, kundi ikaw. Kahit mawala ang lahat ng ito, ang pera, ang kumpanya, ang yaman, hanggat kasama kita, panalo pa rin ako. Kaya wag mong isipin na pabigat ka. Napahagulhol si Elena sa kanyang dibdib. Ricardo, sana tama ka. Sana kayanin nating lahat ito. Ngunit hindi pa doon natigil ang laban. Minsan, habang naglalakad sila sa isang mall, biglang may lumapit na reporter at lantaran siyang tinanong, Ma'am Elena, totoo bang ikaw ang dahilan ng pagkalugi ng ilang negosyo ni Mr. Ricardo? Ano ang pakiramdam mo na tinatawag kang palaboy na sumira sa reputasyon ng isang bilyonaryo? Nanlumo si Elena, hindi nakasagot. Nakahawak siya sa kamay ni Ricardo, tila nang hihina. Ngunit bago pa siya tuluyang mapahiya, si Ricardo ang sumagot ng mariin. Kung may sisirain man si Elena, iyon ay ang kasinungalingan at kasakiman ng lipunang mapanghusga. Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng inspirasyon mula pa noong ako'y walang-wala. Kaya kung may problema kayo sa kanya, ako ang harapin ninyo. Natahimik ang mga tao at kahit ang reporter ay hindi nakasagot. Sa kanilang pagbabalik sa kotse, mahigpit ang kapit ni Elena kay Ricardo. Hindi ko akalaing kaya mong sabihin lahat iyon sa harap ng tao. Ngumiti si Ricardo at sagot niya, Elena, kapag totoo ang pagmamahal, wala kang ikakahiya. Sa halip, ipagmamalaki mo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na kahit gaano pa karaming kontrang haharapin nila, kaya nilang labanan ang lahat basta't magkasama sila. Ngunit sa kabila ng mga pangakong iyon, alam nilang mas malalaki pa ang darating na unos. Sapagkat ang laban nila ay hindi lamang laban ng dalawang puso, kundi laban din sa isang lipunang hindi basta-basta nagbubura ng nakaraan. Lumipas ang mga linggo at buwan, at sa kabila ng lahat ng paninira laban sa kanila, unti-unti nang natutunan ni Elena na hindi na lamang si Ricardo ang dapat lumaban. Napagtanto niya na kailangan din niyang ipakita sa lipunan na hindi siya mahina at hindi siya dapat tignan bilang isang kahihiyan. Sa puso niya, alam niyang oras na para magsalita, hindi lang para sa sarili, kundi para rin kay Ricardo na walang sawang ipinagtatanggol siya. Isang araw, habang nagkakape sila sa hardin ng mansyon, biglang nagsalita si Elena. Ricardo, hindi pwedeng ikaw lang palagi ang humaharap para sa akin. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagtatanggol.
kailangan kong ipakita sa kanila na kaya kong lumaban kahit sugatan at kahit may nakaraan. Nagulat si Ricardo at tinitigan siya. Elena, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa kanila. Mahalaga ka sa akin. Iyon lang ang dapat mong isipin. Umiling si Elena, pinahid ang luha na nag-uumapaw sa kanyang mga mata. Ricardo, hindi ito tungkol lang sa atin. Ito ay tungkol sa lahat ng babaeng katulad ko, mga nagkamali, bumagsak, pero may karapatang bumangon. Kung mananatili akong tahimik, mas lalo lamang nila akong huhusgahan. Kailangan nilang marinig ang boses ko. Kinabukasan, nagpasiya si Elena na sumama kay Ricardo sa isang charity event na ini-host ng kanilang kumpanya. Naroon ang mga negosyante, mga politiko at media. Lahat ay nakamasid sa kanya. Sa unay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Halos hindi siya makapagsalita. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Ricardo, nakahanap siya ng tapang. Humawak siya sa mikropono at nagsimula. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito. Alam ko rin na marami ang nagtanong kung bakit ako ang kasama ng isang taong tulad ni Ricardo. Marami ang umusga sa akin. Tinawag akong palaboy, tinawag akong kahihiyan. Pero ngayong araw, nais kong sabihin ang totoo. Tahimik ang buong bulwagan, lahat ay nakikinig. Ako si Elena, isang guro, isang anak. At oo, minsan isa ring babae na bumagsak sa kalsada dahil sa maling desisyon at dahil sa kahirapan. Naranasan kong mawala ng tahanan, mawala ng dangal, at mawala ng tiwala sa sarili. Ngunit narito ako ngayon, hindi para humingi ng awa, kundi para ipakita na kahit gaano kalalim ang pagkakadapa ng isang tao, may karapatan siyang bumangon. Nagsimula ng manilid ang luha ng mga tao sa kanyang mga salita. Pinagpatuloy ni Elena, maraming nagsabi na ako raw ang magpapabagsak kay Ricardo. Pero alam niyo ba ang totoo? Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong bumalik sa buhay. Siya ang nagpaalala sa akin na hindi natatapos ang kwento sa isang pagkakamali. Kung may dapat kayong makita sa amin, iyon ay hindi kahihiyan, kundi ang katotohanan na ang pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng panghuhusga. Pagkatapos niyang magsalita, umalinaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Kahit ang mga taong dati hindi makapingin sa kanya ay lumapit at nagbigay ng pagbati. Ang media na dati puro paninira lamang ang alam ay biglang nagbago ng tono. Kinabukasan lumabas sa mga balita, Elena ang babaeng bumangon mula sa kalsada, isang inspirasyon. Habang binabasa ni Ricardo ang mga headlines, nakaniti siyang lumapit kay Elena. Kita mo? Sinabi ko sa'yo, hindi mo kailangang matakot. Kapag nagsalita ang puso mo, mararamdaman ng lahat ang katotohanan. Ngumiti si Elena, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Ricardo, alam kong hindi matatapos ang laban dito. Marami pa ring hindi tatanggap sa akin. Marami pa ring tututol. Tumango si Ricardo, hinawakan ang kamay niya. Tama ka, hindi matatapos dito. Pero ang mahalaga, nagsimula na. At hindi ka na mag-isa sa laban. Ako ang kasama mo. Mula noon, naging mas matatag si Elena. Sumama siya kay Ricardo sa iba't ibang proyekto, hindi bilang tagasunod lamang, kundi bilang katuwang. Natutunan niyang muling magsalita sa publiko, magbahagi ng kanyang karanasan at magbigay ng inspirasyon. Maraming kababaihan at kabataan ang lumapit sa kanya, humihingi ng payo at nagpapasalamat. Isang araw, isang batang babae ang lumapit sa kanya matapos ang isang seminar. Ma'am Elena, wika nito, salamat po. Akala ko po kasi wala na akong halaga dahil mahirap lang kami. Pero nung narinig ko ang kwento ninyo, naniwala ako na pwede pa ring magbago ang buhay ko. Naluha si Elena at niyakap ang bata. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat tayo may halaga. Tandaan mo yan. Sa mga salitang iyon, lalong naging malinaw kay Elena na hindi lamang siya lumalaban para sa sarili, kundi para rin sa iba. Ang dating babaeng itinuring na wala ng pag-asa ay ngayon nagiging tinig ng inspirasyon para sa marami. At sa puso ni Ricardo, lalong tumibay ang kanyang paniniwala na tama ang kanyang desisyon,
na si Elena ang babae para sa kanya, hindi dahil sa kanyang nakaraan, kundi dahil sa kanyang tapang at kakayahang muling bumangon. Isang hapon na puno ng katahimikan, umupo sina Ricardo at Elena sa terasa ng mansyon. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, hindi na nakatiis si Elena at nagsimulang magbukas ng mas malalim na bahagi ng kanyang nakaraan. Para sa kanya, mahalaga na maintindihan ni Ricardo ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi lamang ang mga sugat na nakikita, kundi ang mga sugat na nananatili sa kanyang puso. Ricardo, mahinang wika ni Elena habang pinagmamasdan ang kalangitan. May mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Hindi dahil ayokong malaman mo, kundi dahil natatakot ako na baka mag-iba ang tingin mo sa akin. Hinawakan agad ni Ricardo ang kanyang kamay. Elena, alam mo na, wala nang makakabago ng pagmamahal ko. Anumang nakaraan mo, tatanggapin ko. Pero kung handa kang sabihin, makikinig ako. Huminga ng malalim si Elena bago nagsimula. Noong iniwan mo ako noon, umasa pa rin akong babalik ka. Araw-araw pinipilit kong kumapit sa pangako mo. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nawalan ng tiwala sa sarili. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan kong lumayo sa probinsya para maghanap ng trabaho sa Maynila. Nagpatuloy siya kahit nanginginig ang tinig. Nag-apply ako bilang guro. Pero dahil walang sapat na koneksyon at dahil mahirap lang ako, hindi ako natanggap. Sa halip, naging katulong ako sa isang bahay. Sa simula, ayos lang. May pagkain, may matutuluyan. Pero kalaunan, sinimulan akong abusuhin ng mga amo ko. Hindi pisikal, Ricardo, kundi emosyonal. Araw-araw nilang pinararamdam sa akin na wala akong halaga, na isa lang akong pabigat. Napakagatlabi si Ricardo. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Elena, Diyos ko, bakit hindi mo ako hinanap? Bakit tiniis mo lahat yun? Tumingin si Elena sa kanya, puno ng lungkot ang mga mata. Hinahanap kita, Ricardo. Araw-araw. Pero hindi ako nakahanap ng paraan. At habang tumatagal, natanggap ko na lang na baka nakalimutan mo na ako. Kaya't pinilit kong mabuhay kahit papaano. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Nawalan ako ng trabaho, natulog ako sa lansangan, at doon ako tuluyang sumuko. Niyakap agad ni Ricardo si Elena, mahigpit na parang ayaw ng pakawalan. Elena, patawad. Patawad dahil wala ako para sa'yo noong pinakakailangan mo ako. Kung alam ko lang, hinding-hindi kita pababayaan. Napaluha si Elena sa kanyang dibdib. Ricardo, hindi ko ito sinasabi para sisihin ka. Sinasabi ko ito para maintindihan mo kung bakit ako naging ganito. Kung bakit hanggang ngayon may takot pa rin akong bumalik sa lipunan. Ang hirap bumangon kapag paulit-ulit kang pinaparamdamang wala kang halaga. Amiling si Ricardo, pinunasan ng kanyang luha. Elena, mali sila. At ngayon, tungkulin ko na ipakita sa iyo, araw-araw na may halaga ka. Na hindi natatapos ang mundo dahil sa nakaraan. Dahil para sa akin, ikaw pa rin ang babaeng minahal ko noon at mas minamahal ko ngayon. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng buong hapon. Habang nagbabalik tanaw si Elena, mas lalo siyang gumaan. Inamin niya kung paanong natutunan niyang mga lakal ng bote, kung paanong nakipagpalitan siya ng ngiti sa mga batang lansangan para lang makalimot sa gutom, at kung paanong sa kabila ng lahat, nanatili pa rin sa kanyang puso ang alaala ni Ricardo. Alam mo ba, bulong ni Elena, kahit sa pinakamadilim na gabi, naaalala ko ang mukha mo. Iniisip ko na baka isang araw, bigla kang lilitaw at sasabihin mong tapos na ang paghihirap ko. Kaya noong nakita kita sa kalsada, Ricardo, pakiramdam ko, milagro iyon. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ricardo. Elena, mula ngayon, ako na ang milagro mo at gagawin kong lahat para bumawi. Hindi ko hahayaang mabaon sa dilim ang lahat ng pangarap mo. Ngumiti si Elena kahit puno ng luha ang mga mata. Ricardo, hindi ko akalaing darating ang araw na masasabi kong masaya ako ulit. Salamat dahil kahit lahat ng sugat na ito, tinanggap mo pa rin ako. At doon sa ilalim ng dapit hapon,
natutunan nilang dalawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa mga magagandang alaala, kundi sa pagtanggap sa mga sugat at sa pagnanais na maghilom ng magkasama. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging matatag si Elena. Alam niyang hindi madaling kalimutan ang nakaraan, ngunit natutunan niyang mas magaan ito kapag may taong handang makinig at umalalay. At kay Ricardo, nakita niya ang bagong tahanan, isang lugar kung saan hindi na niya kailangang magtago o ikahiya ang sarili. Sa pagbalik tanaw niya, natutunan niyang ang kanyang mamasugat ay hindi kahinaan kundi patunay ng kanyang lakas. At sa mga mata ni Ricardo, ang mga sugat na iyon ay mas nagpatibay lamang sa kanyang kagandahan. Mula nang ibahagi ni Elena kay Ricardo ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan, mas naging malinaw sa kanilang dalawa ang lalim ng kanilang ugnayan. Hindi na lamang ito pagmamahalan na nakabatay sa alaala ng kabataan, kundi isang pag-ibig na hinubog ng panahon, sakripisyo at mga sugat na kanilang parehong pinasan. Isang umaga, habang magkasamang nag-aalmusal sa terasa, napansin ni Ricardo ang tila pagiging tahimik ni Elena. Bagamat may ngiti sa labi, alam niyang may iniisip ito. Elena, marahan niyang tanong, ano ang gumugulo sa isip mo? Tumingin si Elena sa kanya, saka dahan-dahang sumagot. Ricardo, kahit anong gawin ko, natatakot pa rin ako. Hindi sa'yo, kundi sa mundo. Natatakot akong dumating ulit ang araw na mawawala ka. O kaya ay hindi nakayanin ng pagmamahala natin ang lahat ng unos na dumarating. Hinawakan agad ni Ricardo ang kanyang kamay at matatag na tumingin sa kanyang mga mata. Elena, hindi na ako ang dating lalaking pinili ang ambisyon kaysa sa pag-ibig. Natutunan ko na. At ngayon, kahit buong mundo pa sa humadlang, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi mo na kailangang matakot. Napaluha si Elena, ngunit kasabay nito'y naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Ricardo, alam kong marami pa tayong haharapin. Pero kung ang puso mo ay mananatiling katulad ngayon, alam kong kakayanin ko ang lahat. Lumipas ang mga araw at mas lalong naging malapit si Elena kay Ricardo. Hindi lamang sa mga oras ng saya, kundi lalo na sa mga pagkakataong sinusubok sila ng pangyayari. Kapag may mga lumalabas na panibagong paninira sa media, sabay nilang hinaharap yun. Kapag may mga tao sa negosyo ni Ricardo na kumukwestiyon sa kanilang relasyon, maghahawak kamay nilang tinatanggap ang hamon. Isang gabi matapos ang isang mahirap na araw sa kumpanya, umuwi si Ricardo na pagod na pagod. Naabutan niya si Elena sa kusina, maghahanda ng hapunan. Ricardo, bati niya, alam kong pagod ka, kumain ka muna. Napangiti si Ricardo, inalis ang coat, at niyakap si Elena mula sa likuran. Alam mo ba, Elena, ikaw ang lakas ko kahit gaano kabigat ang araw ko kapag nakikita kita. Parang lahat ng pagod ko nawawala. Huminto si Elena sa ginagawa at humarap sa kanya. Ricardo, kung ganon, sana alam mong ikaw din ang lakas ko. Kahit ilang taon akong naghirap, sa sandaling bumalik ka, nabuo ulit ang pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung mawawala ka ulit. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang piski at mariing nagsalita. Hindi na ako mawawala, Elena. Ang pagmamahal ko sa'yo hindi na matitinag. Kahit sino, kahit ano, wala nang makakabago. Sa mga susunod na linggo, mas lalo pang lumalim ang kanilang ugnayan. Si Elena, na dati punong-puno ng takot, ay nagsimulang matutong magtiwala muli. Hindi lamang kay Ricardo, kundi pati sa kanyang sarili. Siya ay muling nagturo ng mga bata sa maliit na paaralan na tinulungan nilang itayo. Doon, nakikita ni Ricardo ang kislap sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Ricardo, sabi ni Elena, isang hapon habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, ito ang matagal ko nang pinangarap, ang makitang natututo at masaya ang mga bata. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nasa kalsada pa rin ako. Ngumiti si Ricardo at hinawakan ang kanyang balikat. Elena, hindi ako ang dahilan. Ikaw mismo. Dahil kahit sa pinakamadilim na oras ng buhay mo, hindi ka sumuko. Ikaw pinili ng sarili mong puso na bumangon. Ako lang ang nandito para alalayan ka.
Dahil sa kanilang pagtutulungan, hindi lamang sila nagtagumpay sa negosyo at sa paaralan, kundi sa pagbabalik ng kanilang dignidad at tiwala sa isa't isa. Kahit papatuloy na may ilang taong humuhusga, hindi na yon mahalaga para kay Elena. Ang mahalaga, alam niyang may isang Ricardo na laging handang ipaglaban siya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin, biglang tumingin si Elena sa kanya at nagtanong, "Ricardo, paano kung dumating ulit ang panahon na susubukin tayo ng mas malaki? Paano kung may darating na bagyo sa buhay natin?" Ngumiti si Ricardo, pinisil ang kanyang kamay at sagot, "Kung darating man ang bagyo, haharapin natin ng magkasama. At pagkatapos ng lahat, tayo pa rin ang matitira. Dahil ang pag-ibig natin, Elena, hindi matitinag ng kahit anong unos. Sa ilalim ng mga bituin, mahigpit silang nagyakap. At sa kanilang mga puso, ramdam nila na ang pag-ibig na minsan ay winasak ng panahon at pangyayari ay ngayon mas matibay kaysa dati. Hindi na ito isang pangarap lamang, kundi isang realidad na pinili nilang ipaglaban araw-araw. Ang pagmamahala nila ay hindi perpekto, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ito matatag. Sapagkat natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang manatiling magkasama sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi nagtagal ay dumating ang mga hamong mas matindi pa sa kanilang inaasahan. Habang unti-unti nang natatanggap ng Hilan ang presensya ni Elena sa buhay ni Ricardo, may mga puwersang hindi kontento sa kanilang tagumpay. Ang pamilya ni Ricardo mismo ang unang tumutol ng hayagang ibalita ng mga pahayagan ang balak nilang pagpapakasal. Isang gabi, habang nagkakasalo sila ng hapunan, pumasok ang isang bisita, ang nakatatandang kapatid ni Ricardo na si Armando. Malamig ang kanyang titig kay Elena at halos hindi maitago ang galit sa kanyang tinig. "Ricardo," matalim na wika ni Armando, "ito na ba talaga ang babaeng ipapakasal mo? Isang dating palaboy? Isang babaeng hila-hila ang nakaraan? Paano mo ipapaliwanag sa ating pamilya at sa lipunan na siya ang magiging asawa mo?" Hindi nakapagsalita si Elena. Nanatili lamang siyang nakayuko, nanginginig ang mga kamay. Ngunit si Ricardo ay hindi nag-atubiling sumagot. "Armando, si Elena ang pipiliin ko at wala kang karapatan para diktahan kung sino ang dapat kong mahalin. Ang yaman at pangalan ng pamilya natin ay walang halaga kung wala akong kaligayahan." Lalong nag-init ang dugo ni Armando. "Hindi mo naiintindihan, Ricardo, ang negosyo natin ay nakasalalay sa imahe. Kung ipipilit mo ang babaeng iyan, baka lahat ng pinaghirapan natin ay gumuho." Tumayo si Ricardo, mariin ang boses. "Kung ganoon, hayaan na lang gumuho ang lahat dahil wala nang mas mahalaga sa akin kaysa kay Elena." Ngunit hindi doon natapos ang unos. Ilang linggo matapos ang pagtatalong iyon, naglabas ng malawakang kampanya ang kumpanya ni Vergara laban sa negosyo ni Ricardo. Sinabayan ito ng panibagong malisyosong artikulo sa mga pahayagan na naglalayong sirain hindi lamang si Ricardo, kundi pati na rin si Elena. Ang babaeng nagmula sa kalsada, ngayon ay nagbabanta sa pinakamalaking imperyo ng negosyo. Dahil dito, bumaba ang halaga ng ilang stocks ni Ricardo. May ilang investors ang umatras, natatakot na baka tuluyan ng bumagsak ang kumpanya. Ramdam ni Elena na siya ang pinagmulan ng lahat ng ito. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sila sa hardin, bigla siyang huminto at nagsalita. "Ricardo, baka tama sila. Baka ako nga ang dahilan ng lahat ng ito. Kung wala ako, baka mas madali ang lahat para sa'yo." Agad siyang hinawakan ni Ricardo sa magkabilang balikat. "Elena, huwag mo nang ulitin yan. Hindi ikaw ang dahilan ng unos na ito. Ang dahilan ay ang mga taong ayaw tanggapin ang totoo. At kahit mawala ang lahat, basta't ikaw ang kasama ko, handa akong magsimula ulit mula sa wala." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi maalis ni Ricardo ang bigat ng sitwasyon. Dumating ang punto na halos walang gabi na hindi siya nagpupuyat. Iniisip kung paano ililigtas ang kumpanya at si Elena mula sa patuloy na paninira. Nakita ito ni Elena at lalo lamang siyang nadurog. Isang madaling araw,
nadatnan niya si Ricardo sa opisina, nakayuko sa mesa at napapalibutan ng mga papeles. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Ricardo, hindi mo kailangang gawin lahat ng ito mag-isa. Nandito ako. Hayaan mong ako naman ang tumulong sa iyo. Napatingin si Ricardo sa kanya, mapupungay ang mga mata sa pagod. Elena, hindi ko kayang ilagay ka sa panganib. Hindi ko kayang makita kang saktan ng mundo. Ngumiti si Elena, pinipigilan ang sariling luha. Ricardo, hindi ba't sinabi ko na noon? Kailangan kong lumaban, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa sarili ko. Hindi ako babalik sa pagiging mahina. Hindi ako aalis sa tabi mo. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang laban. Sa kabila ng bagyong dumating, mula sa sariling pamilya ni Ricardo hanggang sa mga kalaban sa negosyo, pinili nilang humarap ng magkasama. Sa bawat atake, mas lalo silang nagkakapit-bisig. Sa bawat paninira, mas lalo nilang pinatutunayan na ang kanilang pag-ibig ay hindi basta-basta matitinag. Isang gabi, matapos ang isa na namang mapanirang balita sa telebisyon, tumayo si Ricardo sa gitna ng sala at tumingin kay Elena. Elena, nakikita mo ito? Lahat ng ito ay sinusubo tayong paghiwalayin. Pero hindi nila alam, bawat hampas ng bagyo, mas lalo lamang tayong nagiging matibay. Tumayo si Elena at lumapit sa kanya. Ricardo, kahit anong unos pa ang dumating, hindi na ako aalis. Hindi na ako tatakbo dahil ikaw ang tahanan ko. Sa mga salitang iyon, nagyakap silang dalawa at sa kanilang pagkakayakap, naramdaman nila na kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi nito kailanman magagapi ang pag-ibig na kanilang pinili. Isang pag-ibig na matibay, matapat at handang magtagal hanggang sa huli. Matapos ang maraming buwan ng laban, unos at pagdududa mula sa paligid, dumating din ang panahon na natutunan ng lipunan na tanggapin ang pagmamahalan ni Ricardo at Elena. Hindi ito nangyari biglaan. Ito'y bunga ng kanilang walang sawang paninindigan sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Ricardo sa pagpapatatag ng kanyang negosyo. Bagamat may ilang proyekto siyang iniwan at ilan investors ang tuluyang bumitaw, hindi ito naging dahilan para sumuko siya. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon upang muling bumuo ng mas makabuluhang pundasyon para sa kanyang kumpanya. Isa na hindi nakabatay lamang sa pera, kundi sa tiwala at malasakit. At sa lahat ng ito, si Elena ay naroon sa kanyang tabi, nagsisilbing ilaw at lakas. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin ng mansyon, nakatingin sa mga bituin, nagsalita si Ricardo. Elena, naalala mo ba noong una kitang nakita muli sa kalsada? Akala ko mawawasak ang puso ko nang makita kang nasa ganoong kalagayan. Pero ngayon, tingnan mo tayo, mas matatag pa kaysa dati. Ngumiti si Elena, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Ricardo, noong araw na iyon akala ko katapusan ko na. Hindi ko akalaing may pag-asa pa. Pero ikaw ang naging sagot sa mga panalangin ko. At ngayon, para bang lahat ng sugat ko ay nagsilbing daan para makarating ako rito, sa tabi mo. Niyakap siya ni Ricardo ng mahigpit. At hinding-hindi na kita bibitawan. Dahil natutunan ko na, Elena, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o negosyo. Ang tunay na yaman ay ang taong mamahalin ka ng buong buo kahit ano pa ang iyong nakaraan. Nagsimula silang bumuo ng mas tahimik ngunit makabuluhang buhay. Si Elena ay patuloy na nagtuturo sa kanilang paaralan, na unti-unting lumaki at nakilala sa buong komunidad. Maraming bata ang natulungan, at sa bawat pagngiti ng mga ito, mas lalo niyang naramdaman na siya ay may silbi at halaga. Isang araw, matapos ang klase, lumapit ang isa sa mga magulang sa kanya. Ma'am Elena, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi natuto ang anak ko. Kayo po ang dahilan kung bakit naniniwala akong may magandang bukas pa para sa amin. Napaluha si Elena at napatingin kay Ricardo na nooy nasa gilid, nakangiti at nakamasid sa kanya. Naroon ang walang hanggang suporta ng lalaking kahit kailan ay hindi siya binitiwan. Sa kabilang banda,
natutunan din ng pamilya ni Ricardo na tanggapin si Elena. Hindi agad-agad. Ngunit nang makita nila kung paanong naging mas masaya at mas buo si Ricardo dahil sa kanya, napilitan silang kilalanin ang halaga ng babaeng minsang tinutulan nila. Isang gabi ng salo-salo sa mansyon, lumapit si Armando kay Elena. May bigat ang kanyang tinig, ngunit may bakas din ng sinseridad. Elena, aaminin ko, mali ako. Hinusgahan kita nang hindi kita kilala. Pero ngayong nakikita ko kung paano mo binago si Ricardo. Kung paano mo siya pinasaya, napagtanto kong karapat-dapat ka sa kanya. Patawad. Nagulat si Elena, ngunit mumiti. Wala akong galit sa inyo, Armando. Ang mahalaga, natutunan nating lahat na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa nakaraan o sa yaman. Ang mahalaga ay kung paano nating pinapahalagahan ang isa't isa ngayon. At sa unang pagkakataon, buong pamilya ni Ricardo ay sabay-sabay nang ngumiti at tinanggap siya. Dumating din ang araw na muling ipinahayag ni Ricardo ang kanyang pagmamahal sa harap ng marami. Sa mismong paaralang itinayo nila, nag-organisa siya ng isang simpleng seremonya kung saan naroon ang mga bata, magulang, kaibigan at pamilya. Lumuhod si Ricardo sa harap ni Elena at inilabas ang isang maliit na kahon. Elena, mula noon hanggang ngayon, ikaw ang unang at huling babae na minahal ko. Pinili kita noon, pinili kita ngayon, at pipiliin kita hanggang sa huli. Ipakakasal ka ba sa akin? Tumulo ang luha ni Elena at sa harap ng lahat, buong puso siyang sumagot. Oo, Ricardo. Oo at lagi kong sasabihing oo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at ang mga batang tinuturuan ni Elena ay sumigaw ng masaya. Teacher Elena, congratulations! At doon natuldukan ang mahabang yugto ng sakit, lungkot at pagsubok. Nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi bilang dalawang taong pinaghihiwalay ng pagkakataon, kundi bilang dalawang pusong muling pinag-isa ng tadhana. Sa pagtatapos ng lahat, natutunan ni Ricardo at Elena na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kasayahan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng lahat ng sugat sa paninindigan laban sa unos at sa muling pagbabangon kahit ilang ulit kang pinabagsak ng mundo. At sa kanilang pagkakakilanlan, naiwan ang aral para sa lahat. Ang nakaraan ay hindi kailanman magiging hadlang sa isang pusong handang magmahal ng totoo. Sa wakas, si Elena na minsang itinuring na wala ng halaga ay ngayoy naging inspirasyon at lakas ng isang buong komunidad. At si Ricardo, ang bilyonaryong minsang nagkamali, ay natutong tukuyin ang tunay na halaga ng yaman, ang puso ng babaeng tinanggap niya ng buo. Sa kanilang kwento, natuldukan ng sakit, ngunit mas nagsimula ang mas maliwanag na bukas.